Matinding pagkabunyagang yumanig sa Kongreso matapos isiwalat ni Congressman Rodante Marcoleta ang umano'y serye ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang kapwa niya mambabatas. Sa kanyang talumpati sa plenaryo, tahasang binanggit ni Marcoleta ang mga proyektong may overpricing, ghost deliveries at maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Dahil dito, maraming kongresista ang umano'y nangangamba sa posibleng pagsampa ng kaso sa Korte Suprema. Ayon kay Marcoleta, hindi na siya papayag na manatiling tahimik habang patuloy na pinagsasamantalahan ang kaban ng bayan. Aniya, panahon na para managot ang mga tiwaling opisyal, anuman ang kanilang posisyon o kapangyarihan. Kasalukuyan na ring binubusisi ng ilang ahensya ng pamahalaan ang mga dokumentong isinumite ni Marcoleta bilang ebidensya, kasabay ng panawagan na hayaan ng Korte Suprema na magsagawa ng patas at malalim na investigasyon. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng mga tinutukoy na mambabatas habang ang publiko ay nag-aabang sa magiging hakbang ng Korte Suprema. Sa gitna ng panawagan para sa malinis at tapat na pamahalaan, muling nabuhay ang tanong ng taumbayan, may mananagot ba sa wakas o isa na naman itong palabas na mauuwi sa wala? Tutok lamang sa aming susunod na mga ulat para sa pinakabagong update sa isyong ito. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ Secretary, doon po narinig sa kanya. Kaya ko naman binabangkit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ Secretary. DOJ Secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, ano, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry ride yan. You know? Ganun ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yon? Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun eh. Opo. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petition na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Tungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon? Umaakto sa petisyon. Bakit mo naman sasabing, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay, ako sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, isa ka rin nagmamarunong, halimbawa. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi siguradong hindi kikibo, di ba? Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito, di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, Mabuti nga, hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan eh. Yun na nga po. Kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, baka may kalalagyan yan. Mga halihaw ng tapak. Pwede mo ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun eh. Yun ang kanilang palagay na makabubuti
sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon Oho. na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw O baka kung isa-isahin natin Oo. baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba Kaya nga- katulad nung una Opo. na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado nung 3 naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Ako. Oh, alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng 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 Kamara de Representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny. Opo. Princess. Oh, anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Oh. Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya Sige nga po ba? Opo. nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. At binalita din natin yan dito, Sen, sa ating Oo. palatuntunan. Oh. Isa sa mga pinaka anong description ng Opo. newspaper na to? Inquirer po, yung Oo. fearless views. Oo. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Oh, pinagpipitagan ng Isa sa pahig- mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Oh. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balance news. At sila Fearless walang views. takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili Fearless, nila. parang fearless views. Yeah. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo munang 3? Ayan, opo, oh, yung 3 impeachment. Oo, Opo. ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All 3 initial complaints were included in the order of business within the 10 session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung 3 unang impeachment ay isinama doon sa order of business within the 10 session days. Aha. Ha? Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung 3? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh, ibig sabihin lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo ay magtapatan sa isa't isa Yung walang kasinungalingan. Oho. Sinabi niya rito, all 3 initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi nila isinama Oho. dun sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag ka may panunumpat, nagsinungaling kayo, napatunayan nagsinungaling, Doon pa lang makokontempt ka na Halimbawa, may tulong pala yan. halimbawa tinawag siya doon, opo. Bakit mo sinabi na yung 3 unang unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi ng halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong 3 ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O di pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Opo. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment
and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Aha. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawaling kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsableng grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong Naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Oho. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang Pinirmahan. at yun ay pilit na Pinadala. itinulak. Oho. Aha. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Oho. Bakit ko? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? O di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-repair sa office Aha. ng speaker. Opo. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-repair naman sa Justice Committee, within 3 session days. Sa mga katuwid, itong tatlong steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Oho. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So, ang Estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Oho. Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po. Wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang para lang maintindihan ng mga Wala kababayan nang nila. saysay. Oh. Ganon. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila Hindi sila pinapayagan. Ganun lang ang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng Korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo noong December 2? December 2 ito dyan, Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga, no. Parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang dating. Unang-una, tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat Kaya huwag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig,
ng Babylonia. Si Nelson lang ang nakakialam Opo, nun eh. opo. Ha? Nakalihim po Ay sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Oho. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang Estado. Dito Ayun. lang, tapos na eh. Oho. So, A pa lang yan, Sen. Tapos A na pa lang ito. hanggang kay ata yan. Sen, Oo, di A ba? pa lang. May PCDF. Pagkatapos nagkukomplain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Oo, yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Oo, ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po, Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Opo. Requiring both of them to submit the following under oath. Oho. Paano pinoproteksyonan ng Senado? Para daw po, ituloy ko para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa mga halal na opisyal natin, para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, kaya doon muna tayo sa dinidepensahan. Oo. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat pero hindi nila iniintindi kung ano kanilang sinusulat. Yun na nga po. Paano dinepensa ng Senado? Oho. Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po eh. Paano po namin may sasubmit yan? Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Puntahan natin yung sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yan 215. Tama ito eh. Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa tayong kuhanan ng kung ano-ano kung binasa natin o hindi? Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? We're just tayo. Hindi ba nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ang 215, di ba? Yun daw po yung judicial overreach. Ba't pinapakialaman nyo pa yung katalinuhan ng mga paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan ng 215, pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po'y 215 lahat. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Pangkaraniwan kasi sinasabi mo yun eh. Tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun eh.
Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Aha. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. Naintindihan. O kaya nila tinatanong ngayon. Oo Kasi nga. kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat eh. Oo nga. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? Hindi ba? Nabasa ko po ito. Opo, at naiintindihan ko po. Ito, Pinipirma ko yung titignan aking mo. pangalan. Hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint eh. Oho. 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. Opo, 215 members of the House of Representatives. Meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga mga, anong tawag doon? Di Campanilla. Di Campanilla, ang abogado. Oo. Hindi lang kampanilla, kampana yan. Kampana. Ang lalaki. Talagang magagaling yan. Opo. Oo. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko, hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives, siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina, baka hindi lang 50 ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na eh. Ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Nabasa yan nung nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Yung walang kasinungalingan sa maraming. Sinabi niya rito, all 3 initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, tinawag siya doon, Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon, sabi nga halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong 3 ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya halimbawa. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. Di pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Isang kasong kriminal. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. Yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, 3. Yung 3 nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Supreme Court, ito po ang estado ng 3. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung unang saysay, 3 impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung 3
responsabling grupo na nagsulong ng 3 impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang reklamo. Sa inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office ng speaker. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee within 3 session days. Sa mga katuwid, itong 3 steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So ang Estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Moot! Ano sa Tagalog ang moot? Yun nga po, wala nang kabagay-bagay. Bigyan pa natin ng ibang para lang maintindihan ng mga wala nang saysay. Ganon. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Ito ang estado ngayon nung 3 naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ginawa nila Hindi sila pinapayagan. Ganun lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng Korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo noong December 2? December 2 ito dyan, Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang 4th impeachment na mangyayari? Oo nga, no. Parang may hinihintay kayo, parang gano'n dating. Unang-una, tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat Kaya huwag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung Estado pa lang Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Opo. Na nakaupo sa maraming tubig. Babylon. Si Nelson lang ang nakakialam ay upang salagin. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite ng House of Representatives. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang Estado. Dito lang tapos na So A pa lang yan, Sen. Tapos A pa lang ito. Hanggang kay ata yan. A pa lang. Pagkatapos nagkukomplain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po. Ang sabi... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!